So this morning po, no, we will discuss the last part of our series, The Mark of a Champion. Ayan. Lahat po tayo is a champion. Pero bago po tayo tumungo sa last part, no, balikan po muna natin yung last three mark of a champion na napag-aralan po natin for the past Sundays, di ba po? Una po dyan, yung walking in unity. Amen. The church is strongest when we move together and stand as one. Ayan, being a CLC champion tayo, magkakapatid po tayo as a family, as one. Wala na pong division. It's more on oneness, di ba po, bilang isang pamilya. Number 2, sa second part is faithful until the end, di ba po? Being faithful and not giving up in a season until the end. Ayan, yung pagiging faithful po natin kay Lord. Until the end po yun, di ba? Hindi po hanggang mamaya lang, hindi po hanggang bukas lang. Until the end, sa muling pagbabalik ni Jesus Christ. Amen? Kita-kita po tayo sa finals. Tama po ba? Amen po ba? Parang ayaw sumagot ng iba. Amen po ba? Ayaw nyo magkita-kita tayo sa finals? Gusto nyo bang sa iba kayo mapunta? No, amen. So dapat po, sama-sama tayo in one, di ba? Unity. Sama-sama tayo sa ating pananampalataya. And the next, forged by discipline. Ayan. Sabi, discipline keep us steady, focused, and able to persevere through hard times, discouragement, and temptation. So kailangan po natin ng disiplina, di ba? To finish our race, kailangan po natin ng discipline. Kung wala po tayong disiplina, mahihirapan po nating ayusin ang ating buhay. Doon po nagsisimula yon. Sabi nga po, di ba? Ang discipline, siya yung magpupush atin to the end, di ba? To the finish line. So kailangan po natin ng disiplina sa ating buhay. Amen po ba? So ngayon po, no, dumating na po tayo dun sa ating series. Sa pangatlo, no, for the last part of our series, no. Basahin po muna natin yung ating series key verse. Ayan, Philippians 2, 14:15. Basahin po natin. Basa niyo po ba? Ayan, basahin po natin. Without grumbling or arguing, become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. So ngayon po, doon na tayo sa last part ng ating series. It's all about boldness o yung sinasabi nating katapangan. Amen? Kaya ang title po ng ating last part ng ating series, Standing Bold. Ayan. Basahin po natin. Parang, kailangan bold nga boldness. Kailangan may conviction. Standing bold. Sabihin po natin. Standing bold. Yan. Dapat po may conviction tayo kasi kailangan nga po boldness Yun ang kailangan natin ngayon, di ba? Sa panahon ngayon, kailangan po tayo may tapang, di ba po? Huwag tayo magsettle nung tahimik ka lang sa isang tabi, di ba? Sayang naman yung binigay sa'yo ni Lord na kapangyarihan. Kung di mo gagamitin, kung nandun ka lang sa isang tabi, tahimik ka lang. Kailangan po, meron po tayong boldness, di ba po? Tayong lahat po. Kailangan po hindi, yung binigay po sa ating kapangyarihan ni Lord, di ba? Hindi po para manahimik lang sa isang tabi. Kailangan po with boldness tayo pagdating sa pananampalataya natin. Pagdating po sa faith natin, kailangan po meron tayong boldness. Yun po isang mark of a champion. Amen? Pero bago po magpatuloy doon sa ating topic for today, no? So let us all pray po muna. Lord God, maraming salamat for this morning, Panginoon, na sinama niyo po kami, hinayaan niyo po kami, inalaw niyo po kami, Lord, na makapunta rito, Lord, para po magbigay ng papuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, at hinihiling po namin, Lord, ang iyong presensya para po sa araw na ito, sa pag-aaral ng iyong mga salita, O Lord God. Fill this room with your presence, O Lord, through your Holy Spirit, O Lord God.
At sana po marinig namin, buksan niyo po ang puso ng bawat isa at ang kanilang isipan, Lord, at to receive your message for this morning, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. At huwag niyo po sanang hayaan ng mga distraction na gawa ng kaaway in Jesus' name, O Lord God. And Lord, please override my preparation, O Lord God, and we leave everything to you. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Yan. So sabi nga po, no, kapag sinabi nating bold o standing bold, no, ito po yung sinasabi nga natin yung katapangan, di ba? Meron pong lakas ng loob o lakas ng tibay ng kaloobang kumilos, magsalita ng walang takot sa kabila ng banta ng panganib. Pero hindi po sa pamamaraan ng padalos-dalos, no? Hindi naman po pag sinabing matapang is yung brusko. Hindi naman po yun, no? Ito po yung boldness is pagiging matatag po sa ating paniniwala, sa ating faith. Nagbibigay ng lakas sa bawat isa na gawin, patunayan, sabihin ang kailangan, ang tama, ang katotohanan, ang nararapat sa kabila ng possibility ng negative result. Kailangan po, kahit nandun yung panganib, bold po tayo, matapang po tayo sa ating pananampalataya. Kung mapapansin nga po natin, di ba po, ang ating mundo ngayon, di ba, na punong-puno ng kasinungalingan, di ba po, yun ang ino-offer sa atin. Salungat sa ating pananampalataya. Opposite in our faith. May pressure po tayo na sumunod dito, may pressure tayo na gawin ito, sumang-ayon sa ganito. Takot sa mga rejection, ayaw mapahiya, ayaw i-correct yung kamaliang ginagawa ng iba o yung paniniwala ng iba dahil ayaw maka-offend. Tama ba? Kasi minsan may ganun po tayo, di ba? Dahil sa sobrang closeness nyo na, parang pag may nakita siyang ginagawa na hindi tama, parang nahihirapan tayong i-correct eh. Kasi nandun yung parang ayaw mo siyang ma-offend. Di ba nga? Like sa office, uso yung ganun, di ba? Kapag may kumuha ng cellphone mo o ng stapler mo, hindi nagbalik. Di ba? Parang, pas nalaman mo yung ito pala yung kumuha, parang, sige, hayaan mo na lang. Di ba? Kasi, baka ma-offend mo siya eh. Pag sinita, uy, stapler ko, hindi mo binalik ah. Di ba? Cellphone, hindi nawawala. Stapler, nawawala. Ballpen, nawawala. Di ba po? Kasi ayaw nating ma-offend. Even sa school, di ba? Pag may nanghiram sa'yo ng ballpen, pas hindi na binalik, parang hinahayaan mo na. Bili ka na lang uli ng ballpen. Tapos may manghihiram uli sa'yo. Mawawala na naman. Hindi naman babalik. Dahil sa kahihiyan, ayaw mo siyang ma-offend, di mo na siya kinokorek. Tama po ba? So yun yung isang mga reason kung bakit nagkakaroon na tayo ng pagkahiya, no? Na nawawala yung pagiging boldness natin. Maaring ayaw din nating pagtawanan kapag nag-share tayo ng gospel. Diba? Natatakot tayo, baka tayo i-reject. O minsan ay kutsain tayo. Kumbaga, it's against our faith, di ba? Kumbaga, may mga tao na bibigyan ka na rason na against our faith, against ating paniniwala. Kaya ito po ang kadahilanan na maraming Kristiyano ang mahiyain. May takot, kaya pinipiling manahimik na lang, di ba? Nananatiling tamhimik pagdating sa kanilang pananampalataya. Meron ba dito sa atin nun? Wala, di ba? Tahimik lang talaga tayo. pero pagdating po sa ating pananampalataya, champion po tayo. Amen? Dapat hindi lang po doon sa family day tayo malakas. Di ba? Baka doon lang tayo puno-puno ng boldness. Dapat po sa pagpupuri sa Panginoon, nandun po ang boldness natin. Sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hindi lang po tayo sa cheering squad nagsisigaw. Di ba po? Amen? Ayan, dapat po with boldness tayo. Champion po tayo, di ba? Kaya, pero po maraming, minsan, di ba, may mga Kristiyano pa rin po, no? Kristiyano lang po sila. Matapang lang silang Kristiyano, pagkasama ang kapwa Kristiyano. Amen po? Pero pag sinama mo siya, doon sa mga taong di nakakilala sa Diyos, pag sinama mo siya doon sa mga hindi Kristiyano, o walang relasyon sa Diyos, nananahimik na rin. Kino-compromise niya yung kanyang pananampalataya.
Sige, tahimik na lang ako. Di ba? Non-Christian na rin ako. Hindi po dapat ganun, di ba po? Dapat po with conviction tayo, may tapang po tayo. Huwag po natin i-compromise yung ating pananampalataya. Huwag po natin i-compromise ng pagiging Kristiyano natin at pagiging champion. Amen? Pero ang tunay na kampiyon nga po ay hindi dapat tahimik at walang pakialam. Ang tunay na kampiyon ay matapang. They stand firm sa kanilang faith. Amen? Sabi nga po, hindi yung matapang na talagang laging galit, no? Yung laging ready na makipag-away. Hindi naman po yung sinasabi nating matapang. Ano? Hindi po yung tipong laging handang makipag-away, na hinahamon lahat at walang kinakatakutan. Hindi naman po yun. No? Ang pinag-uusapan po natin dito yung boldness o yung pagiging matapang na ibig sabihin may paninindigan sa kanyang pananampalataya. Nagsasalita ng may katapangan patungkol kay Kristo at walang takot sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. At ang isang tunay na kampiyon ay namumuhay ng walang takot sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? At hindi po siya umaasa sa sarili niyang kakayahan. Nakadepend siya sa banal na Espiritu na naroon sa buhay niya. Na punong-puno siya ng banal na Espiritu. Kaya nandun po yung kanyang katapangan. Amen? Bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo ay tinawag na maging matapang na saksi o maging bold witness dito sa mundong lubhang madilim at nangangailangan ng liwanag. At ang liwanag na yon ay tayo dapat ang magdadala. Ano po ba ang sinabi ni Jesus sa ating mga tagasunod niya? You are the light of the world. Let your light shine before others. Di ba? Kaya dapat lagi po tayong matapang na maghatid ng liwanag sa mga taong nasa kadiliman. Maging matapang tayo sa ating pananampalataya at pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Katulad nga po ng mga early churches, at yung kanilang discipler na si Peter, kahit na humarap sila sa mga pagbabanta at pag-uusig sa kanilang buhay, ay matapang at patuloy pa rin po sila sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Patuloy po sila sa pagpapahayag tungkol kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Puno ng banal na Espiritu. Buong tapang po nilang nagawa at napakilala si Kristo sa sambayanan. Ang sabi nga dun sa Acts 4. Ayan, Acts 4 verse 8, sabi rito, Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people. At sabi rin dun sa verse 20, As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Dahil nakasama po ni Peter, si Jesus. Kaya buong tapang po niya na pinagkakalat, pinamamalita sa buong bayan, sa buong sambayanan, kung gaano kabuti ang Panginoon. Pinagkakalat po niya ng may katapangan. Dahil na-experience po niya nakasama si Jesus. Kaya ito po si Peter at si John ay nagpamalas ng kanilang katapangan sa pagpapakilala kay Kristo. Bilang Diyos at tagapagligtas sa kabila ng panganib. At yan po ay tatalakayin natin mamaya. Unahin po muna natin kung bakit ba natin kailangan maging matapang, di ba? Why boldness is needed today? Bakit nga po ba sa palagay nyo? Hindi natin alam. Tama po. Sa mga nangyayari sa atin ngayon, marahil ito po yung kasagutan natin din. Because the world is growing hostile. Punong-puno po ng kaguluhan, di ba? Ang ating mundo ay lumalaking mapanganib. Di ba po? Parang walang kaligtasan. Ang mga kaganapan ay palala ng palala. Ang kasamaan at kasinungalingan ay patuloy na tumataliwas sa ating Christian values. Para po sa maraming Kristiyano, patuloy po yung pag-struggle nila, di ba po? Pagsamahin ang kanilang pananampalataya at ang pamantayan ng kultura. May pressure sa kanilang personal relationship. Yung values ng isang Kristiyano ay salungat
di ba po, sa mga umiiral sa ating bansa, sa ating society ngayon, di ba po? Halimbawa na lang, di ba po, sa usaping kasal, marami po sa atin, di ba, ngayon, sa mga nakikita natin, na hindi na uso yung kasal, di ba? Nandun yung sex before marriage. Di ba? Nawawala po yung sagrado ng kasal. Nandun din po, tanggap na sa lipunan, yung third gen, di ba? Third gender. Umiiral na po natin, nakikita na po natin, tanggap na sa society. Di ba po? At nauuwi pa sa same-sex marriage. Ang mga tao nagde-depend sa kanilang identity based sa dami ng likes and views ng kanilang social media. Doon sila nakadepend kung gaano sila kasikat. Kung gaano karami yung likes sa Facebook, sa TikTok. TikTok, social. TikTok. Sabi ni Tom. Hindi raw TikTok, TikTok. Di ba? Sa Instagram, di ba? Doon nakadepende yung kanilang identity. Doon sila nagbe-base. Pag konti yung likes, nade-depress. Pag wala nanood ng kanilang post, nalulungkot. Nagdadabog. Diba? Nandun yung kanilang identity. Diba? Kaya pati po, ang kawalan ng oras sa Panginoon ay naapektuhan. At dahil dito maraming Kristiyano ang nagpapahayag at nagpapakilala tungkol kay Kristo, ay punong-puno po ng challenges, di ba? Even sa atin, di ba po? Nakakaranas po tayo dito, di ba? Kung minsan, siguro naman, pag may ini-introduce nyo si Jesus sa mga kakilala nyo, minsan po may rejection, di ba po? Parang nandun lagi yung challenge, di ba? Para ma-convince mo sila, di ba? Tama po ba? Naranasan nyo na po ba yun minsan, di ba? Pag may gusto kayong i-share pag i-share sa kakilala nyo, si Jesus, may rejection, di ba? Nakakaranas po ba tayo dito nun? Diba? Kung minsan, iiwasan ka na. Sa susunod na magkita kayo, hindi mo na siya makita. Iiwasan ka na niya. Ang pagsasalita tungkol kay Jesus ay maaaring magdulot po ng criticism, di ba? Sabi ko nga po, at paglayo ng mga kakilala natin. Kaya ang pagiging matapang ay kailangan natin upang labanan ang agos ng katahimikan ng ating pananampalataya. Kailangan hindi po tayo padadaig kung ano ang dinidikta ng mundo sa halip, gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos na pinagagawa sa atin. Hindi po tayo dapat matakot, mga kapatid. Manahimik, hindi po tayo dapat manahimik at umayon lang sa agos ng mundo. Amen? Kaya kailangan po natin ang magiging matapang sa panahon ngayon. Sabi nga, dahil ang takot, pagkakahiya at pagtahimik at walang tiwala sa sarili ang siyang maaaring maging dahilan sa pagpigil ng Ebanghelyo. Sabi nga po rito, because fear and timidity hinder the gospel. So yun po, di ba? Kapag ang katahimikan po natin, pagiging tahimik po natin, at wala po tayong katapangan na ipahayag ang salita ng Panginoon. Yan po yung tsaka yung takot nga po. Yan po yung pumipigil sa paglago ng gospel. Kung mananatili po tayong takot at pipiliin nating manahimik, ay sayang po kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi po rito sa 2 Timothy, chapter 1, verse 7, sabi rito, for God gave us a spirit not of fear. Diba? Walang takot, but of power and love and self-control. So kung mananahimik ka lang, kapatid, nandiyan ka lang sa isang tabi, magiging estatwa ka estatwa ka lang sa isa kang display at walang boldness na ipagkalat o ipahayag ang mga salita ng Diyos. Sayang yan. Sayang yung binigay sa'yo ng Diyos. Sayang yung binigay sa'yo yung kapangyarihan. Diba? Ang takot ang siyang pumipigil sa maraming mananampalataya na ibahagi ang kanilang faith o ipagtanggol ang katotohanan. Takot na mapahiya, takot dahil hindi nila alam kung ano yung sasabihin,
Takot na baka may itanong sa kanila at hindi nila alam kung paano sasagutin. Natatakot tayo dahil ayaw nating makasakit ng damdamin ng iba. We are afraid to witness for Jesus because we know that people may get offended. Tama po ba? But being bold breaks the chains of fear and allows the gospel to advance. Ito pong katapangan natin ang siyang magpapawalang bisa, di ba? Doon sa tanikala, laliman, tanikala ng takot. At ito magpapahintulot sa ebanghelyo na magpatuloy sa pag-usad. Amen po? So bakit nga po kailangan natin ang katapangan? Because boldness inspires others, di ba? Ang pagiging matapang ay nagbibigay inspirasyon sa iba. Kasi kung tahimik ka lang dyan, di ka naman mapapansin. Tama po ba? Dadaan-daanan ka lang. Pero kung meron kang buong tapang with boldness na pinapakilala si Jesus sa mga tao, sa mga taong hindi nakakilala sa Kanya, sa mga taong walang malalim na relasyon, ay maraming makakakita sa iyo, maraming makakapansin sa iyo. Because boldness inspires others. Boldness means having the courage to share your faith openly. Ito ay magpapakita sa ibang tao tungkol sa pagiging wala mong takot at pamumuhay ayon sa tama, ayon sa katotohanan. Pagpapakita ng paninindigan sa iyong paniniwala kahit sa mahirap na sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagiging matapang, nalalampasan po natin yung pag-aalinlangan ng takot. Pinapakita mo ang iyong dedikasyon sa iyong pananampalataya. At ang pagpapakita ng iyong tapang ay nakadepende din sa pagtitiwala mo sa kapangyarihan ng Diyos through the Holy Spirit ang siyang magbibigay inspirasyon sa iba. The number 2, what does it mean to stand firm in faith? Yan. To stand firm o manindigan sa iyong pananampalataya ay nangangahulugan na pananatili ng iyong matibay na pagtitiwala sa Diyos. Amen po? At sa Kanyang mga pangako, sa mga promises ng Diyos. Di ba nga po sa second part ng ating series, diniscuss natin yung faithful until the end. Di ba po? Faithfulness is the mark of a champion. Kailangan po stand firm tayo sa ating pananampalataya. Hindi po natin dapat ikino-compromise. Dapat po ipaglaban natin kung ano ang katotohanan. Ibig sabihin na nanatili po tayong matatag at hindi natitinag sa kanyang paniniwala. Even when we face with adversity. Sabi nga po sa 1 Corinthians 16, verse 30, be watchful, stand firm in the faith, act like men, and be strong. At ang ating pananampalataya ay hindi po dapat na may hangganan. Hindi po dapat ito tumitigil. Sabi nga po dun, standing firm is not passive. Ang paninindigan po sa ating faith ay isang active, kumbaga active po siya. Active na gawain that led by the Spirit. It requires active engagement in spiritual discipline. Sa ating pong pagdarasal, di ba? Sa prayer time natin, sa prayer life natin, dapat po laging active, serving the Lord, worshiping, at sa pagdi-disciple. Dapat po continuous to nating ginagawa. Hindi lang po every Sunday, hindi lang po dito sa center. Dapat po continuous nating ginagawa. Kung saan pa tayo naroon, di ba? Sa trabaho natin, sa eskwelahan natin, sa kapitbahay natin. Dapat po continuous to. Sabi nga, standing firm is not passive. Kumbaga, active po tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at saan man tayong lugar. Bilang mga followers of God, tayo ay tinawag na labanan ng tukso, malampasan ng kahirapan, and maintain our values and beliefs, na nagpapakita po ng ating katatagan at tapang sa harap ng mga pagsubok. Kailangan maging matapang po tayo sa pagsasalungat sa mga ino-offer po ng mundo, di ba? Dapat po may boldness tayo na salungat po tayo ron.
Huwag po tayo mag-conform sa mga ino-offer ng mundo. Piliin po natin ang katotohanan ng Diyos. Hindi natin dapat i-compromise ang ating pananampalataya. It takes intentional effort and boldness to stand firm in our faith. Kahit mahirap man at hindi komportable sa atin. Kasi po tayo lagi sa gusto nating komportable lang tayo eh. Di ba po? Kung mag-share ka ng salita ng Panginoon, doon ka lang, online. Di ba? Yun yung komportable sa'yo eh. Pero pag sinabing puntahan mo siya sa ganitong lugar, may kalayuan. Sige, online na lang. Di ba? Kailangan po, out of comfort zone tayo. Di ba? Huwag po natin pipiliin yung komportable lang tayo. Kailangan po, may effort po tayo. Kailangan po, intentional tayo. Sabi nga, yun ang pagiging boldness. Di ba? Pagiging bold sa pananampalataya natin. At makakayanin din natin magawa sa pamamagitan ng ating buong pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sabi nga, standing firm means trusting God fully. Ayan. Basahin po natin. Ayan, parang konti na lang sila. Standing firm means trusting God fully. Ayan. Para po tayo may paninindigan, magtiwala po tayo doon sa source, di ba po? Doon po tayo magtiwala sa nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sabi nga natin, hindi naman po natin magagawa lahat nito, di ba? Kung wala ang Diyos. We can do nothing without God. Amen po ba? Kailangan doon tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Siya yung source di ba? At ang matibay na pananalig ay nangangahulug ang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Kahit na ang ating kalagayan ay tila mahirap o kapag may mga hamon na dumarating sa ating buhay. Hindi hikaya tayo ng Biblia na magkaroon ng matatag na puso na nagpapaalala sa atin ng mga pangako at lakas ng Diyos. As we encounter moments when our faith is tested, we are reminded of God's faithfulness and love towards us. Yan po sinabi doon sa Joshua 1 verse 9, sabi po rito, "Have I not commanded you? Be strong and courageous." Diba? "Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." So wag daw tayong matakot o wag tayong mag-alala. Diba? Ang pagtitiwala at pananampalataya po natin sa Diyos at ang pagtuon sa Kanyang pangako, nakasama po natin siya sa anumang oras, kahit saan, at hindi po niya tayo iiwan. Kahit sa anumang hirap ang harapin natin, ito po ang ating pinaka-foundation ng ating pagiging matapang. Ang sabi nga, fear fades when faith grows. Amen? At sabi rito, standing firm requires preparation. Ayan. Boldness is not derived from arrogance, but from deep understanding of God's word and reliance on the Holy Spirit. Sabi nga, di ba, hindi tayo nakadepende sa sarili nating lakas. Dapat po nakadepende tayo sa banal na Espiritu. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na binigay po sa atin ng Panginoon. Sabi po, di ba? Ang pagiging matapang ay pagpapakitang ng humility, love, at hangarin o desire to glorify God. Amen? Sa halip na umasa po tayo sa sarili natin. Umasa po tayo sa banal na Espiritu. Sabi nga po, kailangan natin true boldness come from trusting in God's word and knowing that He is with us, providing courage to face fear and opposition. Katulad nga po noon mga early churches, di ba? Pinakita nila yun sa pamamagitan ng pagiging depende nila sa salita ng Diyos. At sila po ay punong-puno ng banal na Espiritu. Na siya naman pong nagbigay sa kanila ng kapangyarihang magsalita ng may tapang at ipahayag ang Ebanghelyo. Pero hindi po naman nakukuha ito na isang iglap lang. Di ba po? Ang sabi nga natin, kinakailangan yung preparation. Kailangan po natin yung iba yung paghahanda, di ba? Sa pamagitan po ng prayer,
Diba? Kailangan po, meron tayong oras para makipag-usap sa Panginoon. Babad po tayo sa prayer. Babad din po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa pagbabahagi ng ating matinding pananampalataya sa Diyos. Kailangan po prepared tayo, di ba po? Kailangan alam natin ang mga salita ng Diyos. Kailangan po, lagi tayong may oras sa Panginoon. Para po nag-guide niya tayo, di ba po? Huwag po tayo umasa dun sa kalakasan lang natin. Umasa po tayo dun sa source. Kung kinakailangan po, di ba, sabi nga natin, kailangan ng preparation. Hindi po ito laban agad, di ba? Sabi nga, katulad nga nung sa mga gera, di ba? Complete, kinukumpleto nila yung gamit nila. Dahil pagdating sa gera, hindi yung hahanapan nila, ay wala pala akong bala, kulang pala yung bala ko. So ganun din po tayo. Sa pagharap sa laban, kailangan po prepared tayo. Pag may nagtanong po sa atin, alam po natin yung sasagot natin, di ba? Pag bibigyan po natin sila ng halimbawa ng mga salita ng Diyos, doon dapat tayo nakadepende sa salita ng Diyos. And through prayer, kailangan po handa tayo. Lagi po tayo nakikipag-communicate sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Para po ma-prepare niya tayo, mabigyan po niya tayo ng gabay, kung sakaling tayo pupunta na sa laban, di ba? Kailangan po handa tayo. At isang magandang halimbawa na karakter po sa Biblia na nagpapakita ng kanyang katapangan. Ito nga pong si Peter, no? Doon po sa 12 disciple ni Jesus, siya po yung talagang very bold, diba? Pagdating kay Jesus. Ika nga, siya pa yung laging pabibo, diba? Si Peter, di ba? Tatandaan niyo po, di ba, doon sa nung nagpapaalam si Jesus na nalalapit na kanyang pagkamatayan, sinabi niya na pupunta siya sa Jerusalem, di ba? Doon sa Matthew, di ba? Haharap siya sa kamatayan. At sinasabi niya, after 3 days, muli siyang mabubuhay. Anong sagot kagad ni Peter? Far be it from you, O Lord. This shall never happen to you. Ayan. Pabibo nga kasi si Peter. So kaya yun, nirebuke po siya ni Jesus. Dahil sabi nga niya, yun ang kailangan maganap eh. Yun ang nakasulat na kailangan mangyari. Sabi nga rito sa pinakita po ni Peter yung pagiging boldness niya, no? Sabi po dito, ang pinakatanyag na kwento ng Biblia ay ang pag-deny ni Peter po, di ba? Kay Jesus. 3 beses po niya dininay si Jesus, no? Dito po pinakita ang kahinaan at pagiging takot ni Peter, di ba? Matapos pong arestuhin si Jesus, si Peter po ay napuno ng takot, di ba po? 3 beses niyang dininay si Jesus. Sinabi niya, hindi ko siya kilala, hindi ko siya kasama, hindi ko siya kilala. 3 beses po niyang dininay si Jesus. Ngunit sa kabila po ng pag-deny ni Peter kay Jesus, nirestore pa din po siya. Sa pagbabalik po ni Kristo, matapos po ng 3 araw, ay muli siyang binalikan ni Jesus. Binilikan niya si Peter dahil meron pa silang unfinished business eh. Di ba? Isipin po natin yun. Tingnan po natin na susulat sa John 21, dito po. Sa verse 15 to 17. Basahin po natin. Basahin ko na lang po. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The 3rd time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the 3rd time. Parang nainis si ang kulit daw. Do you love me? He said, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Yan. Naganap po ito nung muling magkita na po si Jesus
at saka si Peter after nung 3 days na muling nabuhay si Jesus, di ba? Sa isang breakfast po yan, no, doon sa tabing dagat sa Galilee. Kasama po yung mga ibang alagad. Si Pedro po ay dati ay tinatanggi si Jesus, di ba? 3 beses po niya dinenay si Jesus. Pero kung magtitingnan po natin, binigyan po siya ng pagkakataon ni Jesus na ipahayag niyang pag-ibig ng 3 ulit. Binigyan po niya ng chance si Peter doon sa nagawa niyang pagkakamali. Doon po sa 3 beses na dininay niya si Jesus, binigyan po ng chance ni Jesus si Peter na 3 beses din niyang ihayag yung kanyang pagmamahal. Dito po pinapakita yung powerful moment of restoration and forgiveness. Sa pamamagitan po ng pagtanong kay Pedro, kay Peter, ng mahal mo ba ako ng 3 beses, tinutugunan ni Jesus yung mga naunang pag-deny po ni Peter. Ito nagpapatibay sa kanyang papel bilang magiging pinuno ng early churches. Ito pong paulit-ulit na nagpapakita ng lalim ng pananampalataya ni Peter at ng kanyang biyaya ni Jesus sa kanyang pagbabalik loob. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, di ba? Si Jesus mismo ang lumapit dun sa taong nagkasala sa kanya. Isipin niyo yung bigat nung nagawang pagkakamali ni Peter, di ba po? Dininay niya mismo. Nung sa mga nung hindi pa dinadakip si Jesus, si Peter po yung sobrang pabibo, di ba? Siya po yung laging nangunguna. Nung uhulihin na nga si Jesus, di ba? Siya yung tumagpas ng tenga nung sundalo. Pabibo nga siya. Pero nung nasa bingit na po ng kamatayan si Jesus, dininay niya. Meron po kayong mga kaibigan ganon? Sa oras ng problema, nawawala. Wala naman. Buti naman po. Praise God. Dahil ganun po tayo minsan, di ba? Meron po tayo na kapag nandyan na yung problema, hindi mo na maasahan. Pero ito po si Jesus, no? Siya mismo yung nagbigay ng tsansa para magbago si Peter. Di ba? Binalikan pa niya yung unfinished business nila. Kaya po sa atin mga kapatid, kung meron po na tayong nagawang pagkakamali, huwag po tayong lalayo sa Diyos. Kung minsan po may time na ganun, di ba? Yung feeling of guiltiness. Kapag nakagawa tayo ng pagkakamali o kasalanan, lumalayo lalo tayo sa Diyos. Hindi po kapatid. Dapat nga po mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Di ba po? Ito nga po kung gaano compassionate ang ating Panginoon. Siya mismo ang bumalik. Siya mismo nagbigay ng chance kay Peter para sisihan kung ano man yung nagawa niyang pagkakamali. At sabi nga po, mas higit po tayong lumapit. Kung tayong nagkamali, lumapit po tayo sa Diyos para po sa ating pagpapatawad, forgiveness, and restoration. Amen? At pagkatapos nga po nung Pentecost, no, sinabi dun sa Acts chapter 4, napuno po si Peter kasama ang ibang disciple nung banal na Espiritu at lahat sila ay naging matapang. Ang pagbuhos ng banal na Espiritu ay nagbigay sa kapangyarihan sa mga apostles, kasama po kabilang si Peter, na buong tapang na ipinahayag ebanghelyo at pinamunuan po ang mga early Christians. Sabi nga dito, how can we be bold Christians today? I know, hindi pa pala yan. Sabi po doon, Peter preaches boldly before authorities. At nagpatuloy si Peter sa kanyang katapangan sa pagpapahayag tungkol kay Kristo sa harapan po ng mga lider ng simbahan, pinuno at matatanda ng mga guro at kautusan, mga guro ng kautusan. Sinabi po dun sa Acts 4, Acts 4, verse 8 to 13, sinabi po rito, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders, if we are being examined today concerning a good deed done to a crippled man, by what means this man has been healed?
Let it be known to all of you and to all of the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man is standing before you well. This Jesus is the stone that was rejected to you, the builders which has become the cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must save. Now, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. Nang magsalita po si Peter ng buong tapang doon po sa mga harap ng mga leader ng simbahan, sa mga pinuno ng mga law, ibang-iba na po siya. Kung dati po si Peter ay punong-puno ng takot, ngayon siya po ay punong-puno ng banal na espiritu. The Holy Spirit na siya ang nagbigay sa kanya ng katapangan. Ang banal na espiritu ay nag-aalis ng ating takot mula sa ating mga puso at pinupunot po tayo ng tapang at lakas ng loob. Nang mapuspuso po si Peter ng banal na espiritu, ay siya naging matapang po siya. No? Kaya siya naging matagumpay at naalis po ang kanyang pagiging takot at nagbigay ng kahalwalhatian ito sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil po sa katapangan yan, marami pong naniwala sa Diyos. Sabi nga po ron, 5,000 men. Isipin niyo po, gaano karami naniwala sa Kanya. At patuloy niyo pong ginagawa ang pagpapakilala kay Kristo. At kahit nga po inuutos na ng mga leader ng simbahan na tumigil na po siya sa kanyang ginagawa, ay patuloy pa rin po si Peter. Hindi man na mapigil na magsalita tungkol sa mga, sabi nga po niya, di ba, hindi namin mapipigil na magsalita tungkol sa aming nakita at narinig. Dahil yun nga po, dahil nakasama niya si Jesus. Kaya buong tapang po niya na ipinapalaganap kung ano ang katotohanan. Ano nga po ba ang nagdala kay Peter sa pagiging matapang? Yun po ang banal na espiritu. Hindi po umasa si Peter. Sabi nga po, after nung mahuli sila, nung pinakawalan po sila uli, si Peter tsaka si John, bumalik po sila dun sa lugar na kasama yung ibang disciple. Nanalangin po sila ron. They prayed. Lahat po sila, patuloy po nagdasal. At muli po, pinunupuli sila ng banal na espiritu. At tayo po bilang mananampalataya, paano po ba tayo magiging matapang na Kristiyano? How can we be bold Christians today? Sabi nga, katulad nga po nila Peter, di ba? At ang mga disciple, patuloy po silang nagdarasal. Dahil napaka-importante po nito. Pray for the Holy Spirit power. Di ba? Yun po ang nagbigay sa kanila ng tapang ng lakas ng loob para po ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi po sila umasa sa kanila. Sabi nga po dito, hindi sila na-amaze yung mga leader dahil nalaman nila na wala namang pinag-aralan tong si Peter tsaka si John. Pero bakit mo sila may kakayahang magpahayag ng ganung mga salita? Na-amaze po yung mga leader nito, kaya wala silang ma-i-charge sa kanila. Kaya hinayaan na lang po nilang pakawalan uli si Peter. Dahil nalaman po nila na itong mga taong ito ay may kapangyarihan. Dahil nakasama nila si Jesus. At nag-alangan sila dahil kapag hinuli nila itong mga ito, maraming mga tao ang magagalit. Dahil marami na ang taong sumunod kila Peter. Marami na yung tao naniwala sa Diyos. Kaya hindi po sila kinulong Kinulong sila, binagan siya lang. Isang gabi lang, dahil gabi na. Kaya doon na sila pinatulog sa kulungan. Pero after kinabukasan po, pinawalang sala rin sila. Pinakawalan din po sila.
Katulad po ni Peter, ang kanyang pagiging matapang ay pagiging dependent po sa Holy Spirit at hindi sa sariling kakayahan. Kung puno ka pa din ng takot, kapatid, maaari nating ipag-pray at hilingin sa Diyos na puspusin ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu araw-araw, na siyang mag-aalis ng takot sa iyong puso at isipan at mapapalitan ito ng katapangan. Know your faith deeply. Babad po tayo sa Biblia. Basahin po natin at pag-aralan, unawain po natin ng mabuti ang mga salita ng Diyos. Reflect on Scripture, mga kapatid. Draw inspiration from verses na nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kasama po natin at hindi po niya tayo iiwan. At tutulungan niya po tayo sa lahat ng oras. Sa lahat ng pagkakataon ay kasama po natin siya. Kailangan maging handa po tayo na ipahayag ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa na mayroon tayo kay Jesus. Kahit sa anumang pagkakataon, kung mayroon mang challenges sa ating buhay. Sabi nga po doon sa 1 Peter 3, verse 5, "But in your hearts, honor Christ the Lord as holy, always being prepared." Prepared daw po tayo. "To make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet to do it with gentleness and respect." At sabi pa, practice speaking about your faith. Gawin po nating habit yung pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Maaari kang magsimula sa maliit po, di ba? Start po tayo dun sa maliit muna. Start your sharing the gospel dun sa maliit na sa family. Simula po tayo sa maliit muna sa family, then sa mga kaibigan, sa mga kapatid, then sa mga anak po natin. Practice po tayo sa ating pananampalataya. Then dito po sa atin, no, sa ating family, join po kayo sa mga life group. Diba? Doon po mapapractice natin yung ating pananampalataya. At mapapractice din po tayo kung paano mag-share ng gospel. Doon po tayo simula sa maliit hanggang sa matuto tayo at masanay po tayo. At sabi nga rin po, mag-join tayo ng mga training, no? Para po sa pag-share, kung how to share the gospel. Sa mga training po, di ba? Minsan tayo meron dito. Sa mga how to disciple. Yeah. Kailangan mag-practice po natin, i-practice po natin para masanay po tayo, di ba? Sabi pa, practice speaking about your faith. Remember God's presence. Try to memorize the Bible verse. Yeah. Medyo mahirap, no? Lalo na pag may edad ka na, mahirap na mag-memorize. Pero yun po ang sabi, di ba? Sabi sa Bible, kung hanggat maaari, memorize po natin yan. Kasi yun po yung panlaban natin, di ba? Kapag mag-share din po tayo ng gospel, kailangan alam natin yung salita ng Diyos, di ba? Kasi kung di po natin alam, magbabase lang tayo kung saan. So dapat po ba, ma-memorize natin kung hanggat maaari, konti-konti. Ma-memorize natin yung mga Bible verse. Especially po yung mga promises of God. Kasi yun po yung magbibigay encouragement, di ba, sa mga kausap natin. Yung mga promises ng Panginoon. Kung hanggat maaari, ma-memorize po natin yun. Sabi nga. To remind tayo that God is with us. When fear strikes, alam po natin ang salita ng Diyos. Sabi nga, maganda yung Joshua 1 verse 9, sabi rito, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Ayan. Memorize po natin yan sa muling pagkikita na next Sunday. May recitation po tayo dito, isa-isa. So dapat memorize po natin yan, maganda yan. Kasi yun po yung panlaban natin, di ba po? Yan yung pangontra natin sa mga maling
maling balita o sa maling mga kamalian. At sabi nga sa last, stand up for the truth in daily life. Yan. Ito ay isang mahalagang tema na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng ang katotohanan ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Ang katotohanan at pundasyon ng ating pananampalataya ay siyang gumagabay sa ating mga desisyon at relasyon. Ang katapangan na hindi lamang nangangahulugan sa publikong pangangaral. Sabi nga po natin, di ba? Hindi po natin dapat nililimitahan yung pagpapahayag ng mga mabuting balita. Yung pagpapahayag tungkol kay Kristo. Hindi po kailangan na nandito ka lang sa pulpito to share the gospel. Kahit nasan po kayo, kahit sa anumang aral, di ba? Anumang araw, patuloy nyo pong i-share si Jesus sa kanilang buhay. Kailangan nyo pong i-share ang gospel. Ang magpahayag tungkol sa Diyos at sa kanyang mga silta kung nasaan ka mang lugar at anumang oras, kailangan patuloy po tayo na manindigan sa katotohanan. Embracing truth means aligning our action with God's teaching, fostering trust and integrity in our interaction with others. Sa pamamagitan ng pag-a-apply ng katotohanan sa ating buhay, sa araw-araw, na ipapakita po natin ang pagmamahal at katwiran ng Diyos na nag-aambag sa isang mundong naghahangad ng liwanag at pag-asa. Mga kapatid, the world needs champions who stand bold for Jesus. Like Peter, we can be transformed from fear to fearless, from silence to powerful witness. Let's make decision today to live boldly, to stand firm in faith, and to carry the light of Christ into darkness. Ang katapangan na meron si Peter ay siyang kailangan natin ngayon dito sa ating magulong mundo. Ang katapangan ay hindi kayabangan, mga kapatid. Mayroong ilang Kristiyano na mapagmataas at mayabang na iniisip na iyon na isang katapangan, pero hindi po. Hindi po nila nare-realize na mas higit nilang napapalayo ang mga tao kay Jesus kaysa sa paglapit sa Kanya. Ang tapang ay hindi pagiging padalos-dalos at pagpapakita sa ibang tao kung ano yung kaya mo, kung ano yung kaya mong gawin. Biblical boldness is having the courage to stand for Jesus when everyone else is against you. Standing bold is one mark of a champion. Ang pagpapakita ng isang tunay na kampyon sa kabila ng magulong mundo na ating ginagalawan ngayon ay may pagkilos na may pagkakaisa or oneness in the body of Christ. Sa pamamagitan po ng ating matibay at matatag na pananampalataya, ang ating faith sa Panginoon, may disiplina sa sarili upang tumagal at manatiling nakatindig sa pakikipaglaban sa mga pagsubok sa buhay na nagre-resulta na pagiging matapang sa pagpapahayag ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa lahat ng tao at sa lahat ng sulok ng mundo. Amen?